Alam niyo naman na nagpunta ako dito for love, di ba? So, so parang hindi namin naging option yung dependent visa. So sabi ko kasi gusto ko may gagawin ako kapag lumipad ako ng Spain. Well, planado ba na magma-masters ka? Hindi! Hindi para sa ano loob mo. Yung time na yun, so parang, oh my God, ginive up ko yung dream job ko para sa pag-ibig. Tama ba to? Ayun. Nakatira kami sa mountain. Totoo ah! Sa mga mountain ka na. 1 week before namatay si Ozzy, nakuha ko yung job. Push it. Wala pa chair. Drinks poured. Let's talk. Welcome back to our channel. So for today's episode, we're going to know more about Mon this time and about her full journey from Philippines to Spain. Kasi TLDR, TLDR! With a long story short, Spanish citizen na siya. So she's going to share her journey kung paano siya napunta sa Spain. Okay. So first of all, yun nga, nasabi ko na sa mga previous episodes na I've been living here in Barcelona since 2019. So ilang years na ba yun? Almost 7. Turning 7 years na. So originally, yun nga, noong 2019, nag-apply ako for student visa. Kasi, alam niyo naman na nagpunta ako dito for love, di ba? So, sa pag-ibig. So, finalo ko yung late husband ko. Tapos, nung time na yon, syempre, in-explore namin yung dependent visa. Kaso, naisip namin na yung isang friend kasi ni Ozzy naman, naka-dependent visa yung husband niya. Hindi siya nakakapag-work. Bawal? So, yun yung hindi ako sure eh. Kasi may mga friends tayo, di ba, na dependent visa pero pwede mag-work. Tapos, naging consideration namin yun na pagka, kunyaring sakaling yun yung kinuha ko tapos wala ring work, ano yung gagawin ko dito? So, parang hindi namin naging option yung dependent visa. So, sabi ko kasi gusto ko may gagawin ako kapag lumipad ako ng Spain. Wow, lumipad. So, pumunta ako ng Spain. So, ayun, kinonsider namin yung student visa basically. Tapos, parang umalis siya ng May, tapos the following year, nag-start yata ako mag-ayos ng papers. Di ko na masyado maalala. Pero nag-start ako mag-ayos ng papers siguro Q1. So halos 1 year na siya dito. Oo. Kasi dumating siya dito May, tapos nagpakasal kami ng August. Tapos, basta December at saka spring, binivisit ko lang siya dito. Until spring ng 2019. Tapos sabi ko parang, ang hirap na puro ganon. So, yun na, nag-ayos na ako ng papers. Tapos, parang Q1 yun sa tanda ko. Tapos nag-start yung masters, September. Pero nandito na ako ng parang first week of August or last week of July. Ang bilis lang din ng process mo. Pero paano yun? As in, from the start, kasi di ba yung start ng class dito, Feb or April and September. Di ko sure yung sa isang, kung April, basta yung sa akin September. September yun sa'yo. Tapos, nag-submit ka ng mga documents mo and all. Paano? Actually, ang natatandaan ko nun, may portal yung university. So, yun yung first step para maghahanap ka ng university. Unlike yung kay April na parang meron siyang portal, di ba? Na parang makikita mo lahat ng list of universities. Yung sa akin, inisa-isa ko siya. So, since si Ozzy nun, parang almost 1 year na siyang nandito. May mga local friends na siya. So, nag-consult kami doon sa local friends niya. Tapos, nagsabi sila ng mga top magandang universities for engineering. Na-mention nila yung UAB, tsaka, Universitat Autónoma de Barcelona, tsaka UPC, Politecnica de Catalunya. Tapos, nag-apply ako doon sa parehas. Tapos, pupunta ka sa website nila basically, tapos check mo lahat ng requirements, tapos, sasubmit mo yung grades mo. So, kailangan mong kumuha ng parang equivalence. Na parang, kunyari, yung grade mo sa college, ano yung equivalent grade niya dito sa, parang Spanish, education, ganun. Kaya nabanggit mo rin sa one of our previous episodes na important din na okay yung grades mo pa rin, kahit magte-take ka ng master's. Kasi parang meron siyang qualification grade or parang minimum grade, ganyan. Na kailangan ma-reach mo yun para ma-admit ka or mag-qualify ka dun sa program. Tapos, yun yung natatandaan kong first step. Tapos, yun. Tapos parang sasabihin nila sa'yo kung pasado ka or hindi, ganyan. So, kapag pasado ka, yun na, isa-secure mo na yung mga CHED, ganyan. So, parang kuha ka ng diploma, tapos papa-CHED mo siya, tapos papa-apostille mo siya, health, tawag dito? Medical. Ano ba tawag?
Medical check-up. medical check-up na parang i-apostil mo rin, ganyan. Tapos NBI, tapos syempre sa bank para ipapakita mo na capable kang magstay dun sa country. Tsaka yun, yung parang sa tuition din. Tapos yun, ang bilis, actually sa tanda ko, mabilis lang siya. Ang matagal lang yung pagkuha mo ng schedule sa DFA. Yung pagpapa-apostil, ganyan. Tsaka yung pagkuha ng diploma. Yun yung natatandaan ko ha, pero yung response sila dito, mabilis lang. Tapos parang may ibibigay sila sa yung letter. Tapos, yun na, parang yun yung admission chorba-chorba mo. Tapos pupunta ka sa BLS Spain. I mean, dun sa Makati Para sa visa. sa visa, oo. Tapos, ayun, Ang lumipad bilis na lang ako. din. So, parang same din ang timeline kay April. Parang isang Few quarter. months, mga 3 months lang din yung preparation for that. Tapos, lumipad ka ng Spain ng July. July nga ba? Tama. Parang July. Parang tanda ko July eh. July nag-end na LDR life. Ang LDR series namin. So, July yun. Tapos, nag-travel pa kami noon kasi di ba wala nang pasok ng mga August. Ganyan. Yun pala yung important thing to consider. Yung timing ng pagpalit ng, di ba naka-visa ako. Tapos, kailangan within X period of time, makakuha ko ng TIE. Hindi ko naman alam syunga. Hindi ko alam na walang pasok ng August. Tapos, buti na lang, parang ang nasabi sa akin nung time na yon, basta may sita ka, okay lang. So, parang nagkaroon ako ng sita, tapos yun, kumuha na ako ng NIE. Yun na. So, NIE yung social security number dito sa Spain. And then yung TIE, yun yung residence card mo. Oo, tama. Kasi by the time na nag-grant ka ng student visa sa Spain, hindi ka pa automatically resident. So, parang kailangan mo pa mag-show up and then mag-notify na magiging Nandito ka resident na. ka na ng Spain. So, yun yung gap na sinabi mo, no, yung parang kailangan 1 month. 1 month. That was before, Nakakonvert ka Hindi ko na alam yung process na yun. So, yun, na parang take into account. Kasi medyo, actually, kahit hindi August, ang hirap kumuha ng sita. So, Sa yun lang, Barcelona bare ka minimum. nakakuha ng Oo, visa. Barcelona. Pero malayo. Tapos yung residence card mo, buong duration siya ng 1 year. 1 Every year, lang. kailangan kong mag-renew. Kahit yung program mo, mas matagal. So, parang kunyari, nag-lapse na yung 1 taon, so na-complete ko na yung units ko, ganyan. After nun, parang may hihingi na naman ako letter dun sa parang director or something. Basta yung nag-handle ng master's program. Tapos may bibigay siyang letter sa'yo. Tapos yun yung ipapakita mo na parang proof na nag-aaral ka pa rin. So, kukuha ka ulit ng renewal, ganyan-ganyan. So, another schedule na naman ulit the following year. Pero mabilis lang din So, nung lumipat ka ng Spain by July, August, ano yung na-feel? Well, planado ba na magma-masters ka? Hindi! Hindi para sa ano loob mo. Nakakailag ko! Charot! Mag-aaral ka na naman. Ayoko mag-aaral eh. Pero ano nakita mong difference nung nag-aaral ka ng university tsaka dito sa Spain? Nung nag-aaral ako, well, first of all, ang bata ng mga kaklase ko. So, same ng experience ni April. So, siguro kung sabihin ko ng 20 kami sa class or sa batch, parang lahat lang ng nag-work doon, siguro wala pang 5. O sobrang konti namin. Tapos the rest, kaka-graduate lang nila ng undergrad. So, talagang fresh grad yung mga kaklase ko. So, more or less, yun nga, same experience mo kay April. Well, okay siya kasi English program yun sa akin. So, may adjustment, pero hindi siya yung parang kailangan ko biglang matuto ng language. Or syempre, hindi naman din ako ma-admit siguro kung Spanish yung kinuha ko. Pero siguro yung naging challenge sa akin doon, kasi majority din ng mga kaklase ko, locals, or galing sa LATAM. So, nagsa-Spanish sila. So, kunyari, bibigyan kami ng handbooks. Naka-Spanish. Tapos parang ako, uy, paano ko ito maintindihan? Ganyan. Kasi naalala ko, excuse me, meron akong close friend, naging close friend doon sa sa program, taga Venezuela siya. So, hindi masyadong malaki yung adjustment in terms of the language. Kasi, syempre, kaya naman yung magsalita. Tapos yung isa ko rin naging close local din siya, pero taga Madrid siya, ganyan. So, yun din. Tapos parang sila yung parang naging core group ko. So, parang kunyari, may mga materials, ganyan, na in Spanish, magtatanong ako sa kanila. Tapos, medyo mahirap siya kasi parang alam mo yung nag-mature ka na, pero yung mga kaklase mo nung kung paano ka nung college, na parang medyo bata pa rin. Oo. So, parang kunyari, may mga deadlines. Parang ako, as an ate, parang uy, gawin na natin. Tapos parang sila chill-chill. Pero magagaling sila. Pero yun nga lang, parang, syempre, what do you expect, diba, bata pa? So, medyo lax pa. Pero okay lang naman. So, matatalino yung mga kaklase ko, to be fair.
Tapos, ayun, maganda rin siyang experience kasi, para makikita mo na para kahit iba't iba kayo ng cultures, syempre lalo na bagong lipat lang ako ng Spain nun. Parang, kunyari, ang cool na, parang pare-pares kayo halos ng background pa rin. Kasi syempre, basically, parang lahat kami telco engineering yung naging background, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, makikita mo lang din yung iba't ibang style ng pag-aaral siguro. Kasi, syempre, iba naman dito, iba rin sa, for example, Venezuela, sa Greece, ganyan. So, parang very international din yung feeling na, kasi syempre, nasanay ako sa college na puro Filipinos yung mga kaklase ko, di ba? So, yun. Ano pa? Yun lang. Tapos parang ang hirap din nung nakaka-relate ako kay April doon sa sinabi niya na ang hirap mong mag-aral ulit pag nag-work ka na for so long na parang, paano ba ulit mag-aaral? Paano nga ulit gumawa ng homework? Ganon. Oo, sobrang hirap ng adjustment na yun. Tsaka yung wala kang kinikita per Oo, yun pa, wala akong sweldo nung time na yun. So parang, oh my God, ginive up ko yung dream job ko para sa pag-ibig. Tama ba to? Ayun, tapos yun lang, mga challenging na naaalala kong parts. Tsaka yung biyahe siguro. Kasi labas ng Barcelona, oo, no? layo. So parang, nakatira kami sa mountain. Totoo ah! Sa mga mountain ka na. Kasi tibidabo ko kasi sa taas na yun eh. Nakatira dati? Oo, sa taas. Okay. Tapos magbabas ako, magpe-ferro carrils ako, tapos magbabas ako. Oo, Gano'n super kalayo? layo. Parang 2 hours na siguro. Oh my God, Oo. papunta pa lang yun. Tapos- Parang feels like home. Oo. Hanggang makaka-stress siya. Tapos nung time na dumating ako, uso nun yung mga manifestasyon. Ano yun? Yung parang Welga? yung mga welga-welga sa kalsada, ganyan-ganyan. So kung saan ako sumasakay, andun halos lagi yung mga welga. Galit ako ata nagsisimula. Oo, ako actually. Tapos, ano ba yung mga, nakalimutan ko na pinaglalaban nila ng time nila. Basta meron. Tapos gagawa sila ng mga tent. So, minsan kunyari, papasok ka na, di ba, ang layo ko nga. Papasok ka na, tapos parang, ay, walang bus, ganyan. Tapos sabi ko, magti-train ako, so lilipat na naman ako sa kabilang train. Sobrang Shit. stressful nun. Oo, tapos doon ako parang naging Dora the Explorer talaga na, promise kasi, ang natatanda ako, meron talaga na hindi pa talaga ako nag-Spanish noong time na yun. Tapos, parang nakat yung mga transpo. So, kailangan mong hindi yung usual route mo yung magiging biyahe mo. Tapos, parang pupunta daw sa ganito. Tapos, alam mo, kakausapin mo yung mga random na tao. Tapos, Okay. hindi mo naman maintindihan yung sinasabi nila. Tapos, parang, ha? So, yun. Yun yung mga naaalala kong challenging moments. Na parang, simula pa lang, yung language na agad. Pero curious ako kasi wala akong master's na experience. Gano'n katagal yung school hours nyo per day? And everyday ba? May pasok kayo? Everyday may pasok, pero para nakukonsume niya yung buong araw ko. Kasi kunyari, may class ako ng morning, kunyari 8 to 10 or 9 to 11, ganyan. Tapos may long break, so parang magbe-break ka hanggang 2. Tapos may class ka ng 2 to 4, tapos may break ka na naman na mahaba, tapos may 7 to 9, mga ganon. Tapos yung sa master's mo, 1 year siya. 1.5 siya. Ang tagal din. 1.5 siya. Tapos counted na ba siya for citizenship? Hindi, akala ko nung una, sorry ako makain. Akala ko nung una, counted. Kasi parang may nabasa ako na half. Yun yung alam ko. Pero wala. Hindi counted. 0. Okay. Ang time ko 0. So ngayon, hindi ako sure, pero... Pero yung pag-masters, kasi di ba for example, yung sa sister ko kasi, naka-student visa siya, pero language learning yung program niya. And then yun yung bawal siyang kumuha ng job seeking visa kasi hindi siya aligned sa profession. makaya. So yung sa'yo ba? Sa'yo pwede nakakuha ka ng job seeking visa? Or Sa akin, anong nangyari? Ano ba yun? Basta parang patapos na ako noon, mag-master's thesis na lang ako, tapos naghahanap na ako ng work. Tapos, option yun yung mag-job seeking visa. Kaso, syempre, as a planning person, hindi pa ako tapos mag-masters, naghahanap na ako ng work. Tapos, namatay si Ozzy noon. Sorry guys. nag-aaral ka pa noon? Pa-thesis na ako. Tapos, parang sabi ko, tatapusin ko pa ba to? Uuwi na Oh, ako. shit. Oo. Tapos, ang nangyari, di ba, Feb siya namatay. Tapos, dapat, ang defense ko nun ng thesis, nagtithesis na ako noon na namatay siya. Tapos, parang July dapat ako magde-defense. Or earlier than that. Tapos, hindi ko nagawa. Kasi, syempre, wala na, hindi na ako nagthesis ulit. Tapos, parang may break ako na siguro isang sem. Or hindi isa. Tama, isang sem. Tapos,
nung medyo okay na ako, nag-resume na ako, tapos nag-defend na ako nung thesis ko. Parang tinapos ko lang yung mga paper. Kasi di ba, parang may output, tapos may paper. Tinapos ko yung paper, tapos nag-defense na ako. Tapos, by then, ang nangyari, patapos na ako, nahanap ko yung job. Kasi 2022 ako nag-graduate eh. Oo. So, tinanggap naman ako ng company. Tama, tinanggap ako ng company na tapusin ko lang daw. So yun, nasa company na ako, hindi na ako umabot doon sa job seeking visa. Tapos yun, i-convert nila yung papers. So, ang alam ko nung time na yun, importante na related yung magiging job mo dun sa masters na tinake mo. Kaya parang ang hirap din maghanap ng ng work. Na any job na pwede Hindi siya yung parang, visa. available to. Hindi. So yun. Tapos kung willing din yung company na mag-sponsor ng visa, ng work visa. Kasi i-convert from student to work eh. Pero mahirap pa rin ba kahit na nandito ka na sa Barcelona? For me, feeling ko, mas madali siya konti kasi, kunyari may interview, nandito ka na. Oo. Eh, nung time na yon 2022, siya eh. Ay, 2021 pala. Nung 2021, medyo pandemic-ish pa rin nun, di ba? So, ang naalala ko, interview ako noon online. Pero, parang inaano nila na, makakapasok ka na ba agad kung sakali? Ganyan. Eh, syempre, dahil nandito naman ako. Sabi ko, oo. Unlike yung galing kang Philippines. Oo. Tapos mag-aayos ka pa ng papers. So, parang feeling ko, na-skip ko yung part ng POEA. Hindi ko feeling. Na-skip ko yung part ng POEA. So, parang, kumuha lang ako ng mga documents na kailangan nila para mapa-convert ko to work visa. So, meron ako hinanap na someone na nag-aayos ng NBI, ganyan-ganyan. Tapos yun na, kinonvert nila from here. So, kamusta naman yung work experience mo from your dream job to a new job in Spain? A new job? Ano ba? Masama ba loob mo? Okay naman. Actually, very grateful ako dun sa employers ko. Kasi sila, startup yun. Tapos, sobrang thankful ako kasi kung di ako nag-Globe, sobrang lakas talaga ng Globe sobrang lakas ng influence ng Globe tama ba? Hindi, sobrang helpful ng Globe sa akin. Kasi, ang hinahanap nila nung time na yun, nag-i-English na galing telco. Sobrang hirap daw humanap ng nag-i-English na galing telco talaga. Talaga? Oo. Kasi parang dito may rule din, nung 2021, hindi ko alam kung hanggang ngayon, na parang kailangan i-exhaust muna nila lahat ng options nila sa locals. Yung parang basta opportunity muna sa locals bago yung mga foreigners. Tapos wala yata talaga silang nahanap. So, pumasok na ako sa picture, ganyan. Tapos nag-interview, ganyan. Tapos sabi nila na very happy sila na nahanap ka nila ako kasi kailangan nila magte-telco na nag-i-English. Ganun. Ang galing din nag-align din yung mga Yun nga eh. Tapos, fun fact. Hindi pala fun fact. Sad fact. Medyo sad. 1 week before namatay si Ozzy, nakuha ko yung job. Oh, shit. So that's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe sa Chika and Sangria!